Ayan nga, makakausap na natin ang Secretary General ng Philippine Red Cross, si Dr. Gwen Pang. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon, Sandro, at magandang hapon, Maan. Magandang hapon din sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa sa DZMM. Ma'am, kamusta po? Kamusta po yung initial assessment natin sa nagaganap na traslasyon? This year, no, medyo mabagal yung prosesyon. Bumagal dahil sa nagkaroon ng aberya kaninang umaga, and ngayon lang ay may panibagong aberya na naman. Yung kaninang umaga naputol yung lubid, tapos na tamaan yata yung gutter, and then ngayong hapon naman aming balitang nakuha ay nasira na tuluyan yung gulong. So kaya magbibigay ito ng panibagong delay, no, or pagbabagal sa sa prosesyon. So last year, ngayon ay nasa Arlegui pa lang. Last year sa ganitong oras ay nasa Hidalgo na, no? Yung ano ba to, Andas. So syempre from Arlegui, Castillejos 'yan, Fernesio, and then then Hidalgo. So medyo malayo-layo pa, mahaba. Kasi ito po yung pinakamahirap. Ito yung mga dadaanan na maliliit na kalsada na, no? So ang Oo. napansin namin, maaga pa lang ay medyo madami-dami na rin yung ating mga pasyente o tao na natutulungan. So ang nagsara po kami last year at 1:20 in the morning ng the following day after, ng January 10, no, 2025, ng 1,300 ang kabuuan ng ating tinulungan. So ngayon ay ano pa lang tayo, ilang malayo lang, mahaba-haba pa, nasa 571 na ang ating natulungan. So hopefully din na tumaas dyan ang numero. So pero kadamihan naman dyan ay nagpapacheck lang ng vital signs, no, ng kanilang blood pressure. Siguro naramdaman nila tumaas konti ang pressure ng kanilang dugo, or gusto na malaman ang kondisyon ng kanilang pangangatawan. Meron po tayong 291 na cases. Last year, nasa over 400. Nagsara tayo ng operation. Ngayon, pa lang tayo, 5 p.m. pa lang ay nasa 291. Ito po yung mga may galos, tapos may sprain, nasugatan. Ito po yung mga minor cases natin. Pero may 10 major cases tayo. Ito yung mga difficulty of breathing, nahirapan huminga, hinimatay. Meron po tayong buntis na dala sa hospital. Isa pong 6 months pregnant, isa pong 4 months pregnant. Yung isa po ay nahilo, no? At saka sumakit yung paa. And then yung isa naman ay nahilo din, no? And then meron po tayong mga fracture of rib cage, and meron din po tayong dislocation of shoulders, no? Dahil po sinasampahan po ng tao, no, yung ibang mga deboto, sumasampasok yan, nababali yung shoulder, meron din pong fracture rib cage kasi nakita naman ninyo, no, na talagang nagtutulakan. So, yan po yung nagiging sitwasyon kung masyadong nagtutulakan, or yung marami kang kita nagpapasan pa rin, no, yung ibang tao sumasakay pa rin sa ibang deboto. And then, nakita naman natin na sumasampa pa rin sa karwahe. Actually, nag-announce na po ang organizer na bawal po sumampa sa karwahe or andas ngayong taon. Ginawa pa rin po, no? So, kaya medyo yun po yung concern natin ngayon, nagtutulakan pa rin. And then, marami pong nasugatan, no, sa paa, kasi nakayapak pa rin yung ating mga deboto. Kagabi nga nang pumunta ako doon, yung unang pasyente namin ay malalim yung sugat, tinahipa. At Sa bubog ba yan, Doc Gwen? Dahil sa bubog? may pako na nakapako kanina, no? May napakuan kanina sa paa, nakaapak ng pako. Meron mga bubog, meron po na sa mga gutter, meron din po sa mga mga sharp objects, no, na nasa kalsada. So yan po yung mga Oo, Doc Gwen, mga anong oras usually yung peak ng mga, sabi mo nga, may mga nasusugatan, may mga nahihirapang huminga? Kasi kaninang syempre umaga, tirikang araw, napakainit. Pero pagdating ba nitong hapon, medyo konti na lang din ba yan? Medyo kumonti naman din po. Pero as I said, nasa maliliit na kalsada na kasi tayo ngayon. So Kaya most mas likely sa mga maliliit na kalsada, dyan po nagkakaroon ng challenges ng sa posisyon, kasi talagang siksikan, no? Yan po ay nagtutulakan.
dyan po tayo minsan nakakadampot ng mga pasyente din. So, yun nga po, nakalatag po yung ating mga emergency, mga kiosk dyan, ang PRC. So, Yeah. kumbaga, Meron po nasa strategic locations po ba sila? Correct. Meron po tayong 17 na first aid station na naka-station po yan, naka-locate po yan sa kabuuan ng dadaluyan ng prosesyon. No? Mula po sa Quirino Grandstand hanggang po makarating sa Quiapo Church. And then sa lahat po ng ating mga first aid station, meron po tayong katabi dyan na na-set up din po the water station or hydration station para maiwasan po ang dehydration. Kasi hindi rin po maganda kung nade-dehydrate tayo, no? And then, free po yung tubig. Wag po kayong magtubili. Kumuha po kayo dyan ng tubig sa amin. Free po yan. And then, meron din po tayong 19 na ambulances. Nakakalat din po yan dyan po sa iba't ibang location na dadaanan ng imahe. And then, para in case na kailangan po natin i-transport yung mga pasyente, ay immediately we can transport them, no? The hospital. And then, meron din po tayong rescue boat kasi naranasan na rin natin before, may nahulog po dun sa bridge. So, nakaabang po yung ating rescue boat na in the event na kakailanganin. And then, meron po tayong emergency field hospital. So meron po kaming mga tent no, na sinet up na parang hospital talaga, naka-air condition. Yan po ay dadalhan ng mga pasyente in case pwede natin, we need to stabilize them before we bring them to the hospital. So meron po kaming parang ER ward and meron din po kaming mga ward beds. No? So 10 po yung ER beds natin, meron pong 50 ward beds. And then meron din po tayong command post na both lahat yan na binanggit ko, yung hospital at saka yung field hospital at saka yung command post, and naka-locate po yan doon sa Cartilla, sa may KKK, sa may monumento doon. So, Ano po, malapit. nako, mahaba-haba pa to, ma. Maabot pa ng madaling Yes. araw. So, ano Opo. maipapayo nyo? Kasi yung iba papunta pa lang. Yes. So, yung mga papunta pa lang, kung hindi po magandang ating kondisyon ng katawan, number one po, safety first, no? So, kailangan po siguraduhin natin maayos ang kondisyon ng ating katawan. Bago po tayo tuluyang pumunta doon or sumabak po sa ganitong malaking kapistahan or pagpupulong pagsasama-sama. So, yun, number one, kailangan magandang kondisyon ng katawan. Number two, yung mga elderly, wag na po natin dalhin kasi mahihirapan po sila. Yung mga pregnant women, mga buntis, wag na din po. Tsaka mga madalang bata kasi minsan nawawala sila, no? Kanina may hinahanap, 13 years old na bata na hinahanap po. So tumutulong po tayo ngayon kung paano i-locate o paano hanapin yung bata dahil hindi po mahanap ng tito. Yung mga pamilya po ay naka-coordinate na po sa Philippine Red Cross para hanapin yung kanilang itong yung bata na nawawala na 13 years old. And then, kumain po ng maayos, wag busog masyado, pero at least hindi tayo gugutumin. And magdala po ng candy sa pocket in case, kasi kita namin maraming hinimatay. Baka yung iba doon ay dahil nagugutom. So, dala po tayo ng candy sa packet na in case nagugutumin tayo, at least may sugar rush tayo na pwede ibigay sa ating system, no? Or kumain ng konti. And then, magdala po ng extra gamot na pag ikaw ay may emergency medication na nakaprescribe sa inyo, dala po kayo para in case kakailanganin may extra gamot kayo, boteng tubig, and then magsuot po ng komportableng pananamit, no? Hindi po yung mainit masyado and hindi rin po yung shoes po, very important yung sapatos na protektado po yung ating paa. Actually kahapon, kahit nga nakachinelas yung isang deboto, yun pinasugatan pa rin, no? Siya nga ang unang pasyente namin doon sa aming emergency field hospital. Malalim po yung sugat, nakita ko, and then tinahi po yun at anti-tetanus toxoid pa tayo. At sana'y walang gumamit din, ma'am, ng doc, ng bote, di ba? Yung mga inumin. Tapos, syempre, tatapon din lang. Plastic. O plastic reusable bottle, very important. Yun, wag na po tayo dala ng mga matutulis, mga bote, kasi delikado po yun. Pwede po tayong mag-cause ng injuries, no, sa ibang mga deboto na dumadalo po. So, sikapin po natin na maging isang mapayapat, ligtas po ang kapistahan ng puon na Jesus Nazareno. Magpapasalamat din ako, Zandro and Maan, sa ating mga volunteers dahil meron po tayong 1,261 na volunteers na dumalo po ngayong araw at nakiisa po sa atin
para magbigay po ng tulong sa mga sumasama po no sa ating kapistahan ng Puon na Nazareno. So simula pa po kahapon, nandyan na po sila, nagse-set up po lahat ng tent, tinulungan na kami mag-set up. Ng mga iba't ibang serbisyo ay sila pong nagbibigay niyan. Ating mga volunteers ng Philippine Red Cross. May doktor, may nurses, meron po tayong first aider, meron po tayong first responders, may rescuers, yung mga water and sanitation engineers natin, radio operators, at many more. So maraming salamat po sa kanila. Hanggang matapos po ang prosesyon, hindi po sila aalis dyan. So nandyan po sila para mag-antabay, para magbigay tulong. Meron pong naka-foot patrol, umiikot-ikot, meron pong naka-volunteers on wheels, no, yung naka-scooter, and meron din po nasa ambulance, meron po sa mga first aid stations, nagbibigay po ng tubig yung iba, nagbibigay po ng counseling, iba nagdala sa hospital o nagagamot. So maraming salamat sa ating mga volunteers. Pinuntan din po sila ng aming chairman, si Chairman Dick Gordon kagabi, para magbigay po salamat at mag-send off ng ating team. Siguro bago po tayo magpaalam, ulitin ko lang po, yung numero ng mga tinutugunan natin ngayon, mas konti po ba or mas marami compared last year? Mas marami. So ngayon pa lang, ang aming new number na ay 724 na ang ating natutulungan, 385 ang kinuna ng blood pressure. Meron tayong 315 na may minor cases, no? Ito yung mga ginamot natin, nurse aid natin, nagbigay tayo ng psychosocial support, 10 na po yung ating major cases, 14 na ang nagdala sa iba't ibang mga ospital. So maraming salamat din po sa mga ospital na binuksan nila yung kanilang mga ER para sa atin, tulad ng Tondo Medical Center, Philippine Orthopedics, Philippine General Hospital or PGH. Meron din po tayong Josepa Vabelia Hospital. Meron din po tayong tinutulungan din po tayo ng Quirino Memorial Hospital, East Avenue, no? Umabot ng East Avenue, ano? Oo. Yes. Alright. So, maraming salamat po sa kanila. No? Jose Reyes, tumutulong din sa atin. Alright. Marami pong salamat. Thank you, Zandro, and thank you, Maan. And again, I wish a peaceful and safe, feast of the Jesus Nazarene for everyone. Maraming salamat. Ang aming hotline po ay 143 in case kailangan tumawag for emergency. Ayun, 143. Ayan po, marami pong salamat. Yan po si Dr. Gwen Pang, ang Secretary General ng Philippine Red Cross.